ito nare-recommend ko. I-combo mo ang lotion at i-combo mo ang sabon. Logic. Uy, bukas na dadating yung order ko. Ang daming things. Opo, thank you po. Great day, welcome to beauty. Happy mission us and from once order is how much. Well, ay, matcha na kami dun.
natin ang Wow Fairy Tales para makita kung paano nagagawa ng kunihong prinsesa ang paglalakbay sa kalawakan. Hindi lang ang sibilisasyon ng tao ang nasa mundong ito. Bilang karagdagan sa kaharian ng sapya ng mga tao, mayroong banayad na tribo ng kuneho na pinangalanang Bunny. Ang mga residenteng kuneho ay protektado ng malakas na depensa at pinapayagan lang silang umalis ng may pahintulot. Lahat ay para paiwasan ang masamang puwersa ng mga lobo na rangga na nagbabanta sa kanilang teritoryo. Ngunit ang prinsesang kuneho na si Tonton ay malikot at laging naghahanap ng mga paraan para lumabas at tuklasin ang mundo sa labas. Dahil nararamdaman niyang nasasakay siya sa utos ng hari. Si Tonton ay pinagmamalaki ng buong kaharian ng kuneho. Sa kanyang kakaibang kulay rosas na balahibo. Upgraded sa all-around development with Lacto's highest level of DHA. New Hydromatic Shine Lipstick. Try it now. Ang kakaibang kulay rosas na balahibo. Siya'y maingat na inaalagaan at pinalaki sa pamantayan ng isang prinsesa. Nakakairita! Gusto kong magbihis ng komportable. Ngayon, darating si Haring Bill, ang pinuno ng kaharian ng Sapien, upang mag-alok sa'yo ng kasal, prinsesa. Dapat maganda ka. Mag-alok ng kasal? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Ang kaharian ng Sapien ay mag-aambag sa ating proteksyon laban sa tribo ng lobo. Inaatasan ng lahat na ilihim ito dahil... Prinsesa, saan ka pupunta? Tumakas ang kunehong prinsesa dahil ayaw niyang matali sa taong hindi niya nakikilala. Tumakas si Tonton at aksidenteng naligaw sa teritoryo ng rangga ng tribo ng lobo. Bago pumasok malalim sa kaharian ng rangga, ang kunehong prinsesa ay biglang hinarang ng tusong lobo. Oh, ang kuneho na may kakaibang kulay rosas na balahibo. Kunehong prinsesa Tonton ng kaharian ng Bunny, di ba? Nataranta si Tonton, naghahanap ng paraan para makatakas, ngunit hindi pa rin makatakas sa mapanganib na kuko ng lobong yun. Buti na lang lumitaw ang isang bayani para labanan at protektahan ng prinsesang kuneho. Pareho silang matinding lumaban hanggang sa malubha silang nasugatan. Habang hindi pa rin makatayo ang lobo, mabilis na lumapit ang bayaning yun sa kunehong prinsesa. Prinsesa, ayos ka lang? Ako si Bill mula sa kaharian ng Sapien. Salamat! Paano mo nalamang nandito ako? Bumalik na tayo at ipapaliwanag ko. Si Bill ay nagtataglay ng isang mahiwagang tesseract na maaaring mag-teleport agad gamit ang pag-iisip ng isang tao o lugar na gusto niyang makita. Ginamit niya ang mahalagang bagay na ito para mag-alok ng kasal kay Tonton at ipahayag ang kanyang nararamdaman. Tonton, salamat sa Diyos at ligtas ka. Tonton, iniligtas ka ni Bill at malubhang nasugatan. Napagpasyahan kong dapat mong pakasalan si Bill para suklian ang pabor ng pagliligtas ng buhay mo. Nag-aalang ang pumayag si Prinsesa Tonton, ngunit kinailangan niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang magulang. Ang kasal ay gaganapin sa susunod na kabilugan ng buwan. Huwag ka na ulit tumakas, Tonton. Pagkatapos noon, bumalik si Bill sa Sapien para maghanda para sa kasal. Ang kunehong prinsesa ay masinsinang inihanda para maging pinakamagandang nobya. Ngunit talagang hindi siya komportable dahil napilitan siyang pakasalan ang taong hindi niya mahal. Galit na tumingin si Tonton sa tesseract. Naalalang nakamamatay na araw na yon. Masamang lobo! Gusto ko talaga siyang suntukin! Ang mga kaisipang binago ng tesseract ay naging katotohanan at agad siyang napunta sa tabi ng masamang lobo na nasa sakit at hinihingal. Nakita ni Tonton ang nagpagalit sa kanya at inilabas ang galit sa lobo. Aray! Masakit talaga! Ang kanyang pag-iyak ay pumukaw sa nakatagong habag ni Tonton at napagtanto niya na masyado siyang malupit sa nasugatang lobo. Kasabay nito nagsimula ang isang bagyo at si Tonton ay nagbandaling humanap ng masisilungan at dinala ang lobo sa loob. Nagising ang mahilang lobo. Nakitang iniligtas siya ng kunehong prinsesa at saka muling nahimatay. Nanatili si Tonton para alagaan ng lobo buong gabi, napagod at tuluyang nakatulog. Nang magising siya, gising na ang lobo at nakayuko para gumawa ng misteryosong bagay. Lumapit siya at nakitang hawak niya ang tesseract.
hinihingi ito pabalik, ngunit mahigpit itong hinawakan ng lobo. Kaya nagpumilit siyang kunin ito. Ikaw na kontrabida! Ipapadala kita sa impyerno! Ang kanyang mga salita ay hindi sinasadyang nagpagana ng kapangyarihan ng Tesseract at dinala silang dalawa sa impyerno. Anong nangyayari? Hindi! Ayoko mapunta sa impyerno! Gusto ko pumunta sa langit! Pagkatapos ay dinala sila ng Tesseract sa langit sa mga lumulutang na ulap. Ha? Ngunit hindi sila marunong lumipad, kaya mabilis silang nahulog. Takot na takot si Tonton sa pag-aakalang babagsak na siya. Ngunit sa kaputihang palad, ang lobo ay matalinong ginamit ng kanyang mga kuko upang kumapit sa isang punong kahoy at kumapit sa kanya. Kumapit ka ng mahigpit! Dahil hindi pa ganap na magaling ang katawan niya, mabilis na nawalan ng lakas ang lobo at nadulas. Dahilan upang pareho silang mawalan ng malay. Nagising si Prinsesa Tonton at natagpuan ng sarili sa teritoryo ng lobo. Sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan siya nang nasugatan niyang binti. Dumating na si Pinunong Shell! Sa pagkakataon, The king and queen were content to have an online shell. It is because Snow White is not online pretty and as white as snow, but also very kind-hearted